Pasensya na. Hindi ka tanggap. Ang apat na salitang iyon ay lumabas sa mga labi ni Celestina Sarmiento na kasing lamig ng hangin mula sa air conditioner. Simple, propesyonal at walang anumang bakas ng emosyon. Tila isang pader na bakal na biglang ibinagsak sa harapan ni Mateo de Leon. Sa isang iglap, tila humina ang lahat ng tunog sa paligid. Ang tanging naririnig niya ay isang mahinang ugong sa loob ng kanyang mga tainga. Ang malawak na sala, ang mga mamahaling muebles, ang kumikinang na sahig, lahat ay tila lumabo at kumipot, nakasentro na lamang sa babaeng nakaupo sa kanyang harapan, ang reyna sa kanyang palasyo. Yumuko si Theo, isang otomatikong galaw ng paggalang na natutunan niya sa loob ng militar at pinatibay ng buhay sa loob ng piitan. Naiintindihan ko po, ang mga salita ay hirap na lumabas sa kanyang lalamunan. Salamat po sa oras ninyo, Ma'am Celestina. Habang tumatalikod siya para sumunod sa nakayukong si Mang Lito, isang huling pangungusap mula kay Celestina ang tumusok sa kanyang likuran, hindi para sa kanya, kundi para sa matandang kasama. Sa susunod, Mang Lito, siguraduhin mong kilala mo talaga ang taong dinadala mo rito. Hindi ito isang bahay ampunan para sa mga kriminal. Hindi man direkta, ang bawat pantig ay tila isang batong ibinato sa kanya. Kriminal. Iyon pa rin ang tingin sa kanya. Ang kalayaang kanina lang ay kanyang nilalasap ay biglang nagkaroon ng panibagong rehas, isang rehas na hindi nakikita ngunit mas mahirap sirain. Nanlamig ang kanyang mga kamay. Sa isip niya, biglang sumulpot ang imahe ni Mang Lito kanina lamang sa loob ng jeep, ang mga mata nito ay puno ng pag-asa. Ito na ang swerte mo, anak, sabi nito sa kanya, ang boses ay puno ng pananabik. Mabait ang pamilyang iyon, makikita mo. Ngayon, ang pag-asang iyon ay basag na durog sa sahig ng marangyang mansyon na ito. Ang pag-asang iyon ang tanging baon niya ilang oras lamang ang nakalipas. Nang tumama sa kanyang mukha ang sikat ng araw sa labas ng tarangkahan ng bilibid, nilanghap niya ang hangin na tila ito ang pinakamahalimuyak na pabango sa buong mundo. 5 taon. 5 taon ng pare-parehong amoy, ng pare-parehong tanawin. Ngayon, malaya na siya. Ngunit ang kalayaan ay may kasamang takot. Wala siyang pamilya. Wala siyang babalikan. Ang tanging hawak niya ay isang gusot na papel na may address ni Ernesto Lito Reyes, ang naging kasangga niya sa loob. Matapos ang mahabang paglalakad at pagtatanong, natagpuan niya si Mang Lito sa labas ng isang maliit na bahay sa dulo ng isang eskinita, sa loob ng isang subdibisyon na tila para lamang sa mga mayayaman. Nag-aabang ito ng masasakyan, abala sa pag-aayos ng kanyang puting polo. Isang pilyong ngiti ang sumilay sa labi ni Theo. Dahan-dahan siyang lumakad, dumampot ng maliit na sanga at itinutok sa batok ng matanda. Huwag kang kikilos, bulong niya. Hold up ito. Ang panginginig ni Mang Lito at ang alok nitong ibigay na ang lahat ay nauwi sa isang malakas na tawanan nang makilala siya nito. Hayop ka, Mateo. Gusto mo ata akong mamatay sa nerbiyos, sigaw nito, bago siya niyakap ng mahigpit. Yakap na nagsasabing, salamat at ligtas ka. Dinala siya nito sa isang karinderya. Habang kumakain ng mainit na mami, inilahad ni Theo ang kanyang kawalan. At doon, ibinigay ni Mang Lito ang isang bagong pag-asa, isang trabaho bilang bodyguard sa mga Sarmiento. Strikta ang anak na babae, si Ma'am Celestina, pero mabait ang pamilya. Huwag kang mag-alala, iyon ang sabi ni Mang Lito. Puno ng kaba at pananabik, sumama si Theo. Bawat hakbang palapit sa dambuhalang mansyon ay isang hakbang palayo sa kanyang madilim na nakaraan. Ang mga tingin ng mga kasambahay, ang karangyaan ng lugar, lahat ay nagpapatibay sa nararamdaman niya, ito na ang bagong simula. Ngunit ang simula ay isa palang pagtatapos. At ngayon, heto sila ni Mang Lito, naglalakad palayo, pabagsak ang mga balikat. Ang katahimikan sa pagitan nilang dalawa ay mas mabigat kaysa sa anumang salita. Nakita ni Theo sa gilid ng kanyang mga mata ang mukha ng matanda, puno ng pagkadismaya at hiya. Kasalanan ko ito, naisip ni Theo. Hindi ko na sana siya dinamay pa. Nang malapit na sila sa tarangkahan, isang itim at makintab na sasakyan ang pumasok at huminto sa kanilang harapan, hinaharangan ang kanilang daan. Bumukas ang bintana sa likurang bahagi. Isang matandang lalaki na may bughaw na mga mata at buhok na halos puti na ang tumingin sa kanila. Ang mukha nito ay puno ng otoridad ngunit may bakas ng kabaitan.
Tinitigan nito si Theo, ang mga mata ay naniningkit na tila may inaalalang isang mukha mula sa malayong nakaraan. Pagkatapos ng ilang segundo, ang pagtataka sa mukha nito ay napalitan ng pagkilala. Sandali, sabi ng matanda, ang boses ay kalmado ngunit may bigat. Ikaw ba si Mateo? Ang anak ni Ricardo de Leon? Napahinto si Theo. Ang pangalan ng kanyang ama, binigkas ng isang estranghero sa lugar na ito kung saan siya ay hinusgahan at itinakwil. Napatingin siya kay Mang Lito na gulat din. Ang lalaki sa loob ng kotse ay si Don Rafael Sarmiento. Ang ulo ng pamilya. Ang pinto na ipininid ng buong lakas ni Celestina ay tila muling sinipa at binuksan ng tadhana. Napanatag ang loob ni Celestina Sarmiento nang makitang papalabas na ng malaking pinto sina Mang Lito at ang lalaking nagpakilalang si Mateo. Isang problema ang nawala. Ang kanyang desisyon ay pinal at tama. Ang seguridad ng kanyang pamamahay ay muling naibalik sa dati. Sa mundong kanyang ginagalawan, ang kontrol ay hindi isang luho, kundi isang pangangailangan. Ito ang tanging paraan upang masigurong hindi na maulit ang trahedya ng nakaraan. Ibinalik niya ang kanyang atensyon sa laptop, ngunit bago pa man niya muling mahanap ang kanyang konsentrasyon, narinig niya ang ugong ng isang pamilyar na sasakyan na papalapit. Tumingin siya sa bintana at nakita ang itim na kotse ng kanyang ama na pumapasok sa tarangkahan. Napakunot ang kanyang noo. Maaga itong umuwi ngayon. Ngunit ang pagkunot ng kanyang noo ay napalitan ng pagtataka nang makitang huminto ang sasakyan sa mismong harapan ni Mang Lito at ng ex-convict na iyon. Nakita niyang bumukas ang bintana. Mula sa kanyang kinatatayuan, hindi niya marinig ang pinag-uusapan, ngunit kitang-kita niya ang reaksyon sa mukha ng kanyang ama, pagkilala, pagkagulat, at tila isang uri ng galak. Isang malamig na kaba ang gumapang sa dibdib ni Celestina. Ano ito? Mabilis siyang lumabas ng sala at nagtungo sa may pintuan. Sakto namang bumaba mula sa kotse ang kanyang ama, si Don Rafael Sarmiento, at nilapitan nito si Mateo. Ikaw nga ang anak ni Ricardo, wika ni Don Rafael, ang boses ay puno ng emosyon na matagal nang hindi naririnig ni Celestina. Tinapik nito ang balikat ni Theo. Binata ka na. Kamukhang-kamukha mo ang iyong ama. Papa, ano pong, hindi na naituloy ni Celestina ang kanyang sasabihin. Bumaling sa kanya si Don Rafael, ang mga mata ay may kakaibang ningning. Ina, anak. Nakikilala mo ba siya? Siya si Mateo de Leon, anak ng yumaong si Ricardo. Tumingin si Celestina kay Theo, na ngayon ay nakatayo ng tuwid, ang pagkagulat ay bakas pa rin sa kanyang mukha. Pagkatapos ay ibinalik niya ang tingin sa kanyang ama. Opo, Papa. Nagpakilala na po siya. Katatapos lang po naming mag-usap. Mag-usap, tanong ni Don Rafael. Napansin nito ang malungkot na anyo ni Mang Lito. Lito, anong nangyari? Bakit tila paalis na kayo? Nagkamot ng ulo si Mang Lito. Don Rafael nag-apply po sana si Theo bilang bodyguard ni Maam Ina, pero hindi siya natanggap, malamig na dugtong ni Celestina. Papa, mayroon siyang criminal record. Galing siya sa bilibid. Iyon lang ang kailangan nating malaman. Inaasahan ni Celestina na sasang-ayon ang kanyang ama. Inaasahan niya ang pag-unawa. Ngunit ang nakita niya ay pagkadismaya. At dahil lang doon ay tinanggihan mo na siya, mahinahong tanong ni Don Rafael, ngunit may diin sa bawat salita. Lumapit ito sa kanya. Anak, halika sa loob. Tayong tatlo ni na Mateo at Mang Lito ay mag-uusap. Walang nagawa si Celestina kundi sumunod. Ang pakiramdam ng kontrol na kanina lang ay hawak niya ay unti-unting nawawala. Sa loob ng opisina ni Don Rafael, ang tensyon ay halos hiniwa ng kutsilyo. Ipinagsilbi sila ng kape ng isang kasambahay, ngunit walang sinuman ang gumalaw sa kanilang mga tasa. Mateo, panimula ni Don Rafael, paumanhin sa naging pagtrato sa iyo ng aking anak. Masyado lang siyang maingat. Naiintindihan ko po, Don Rafael, magalang na sagot ni Theo. Hindi, mariing sabi ni Don Rafael. Hindi mo naiintindihan, Hijo. At ikaw, ina, makinig ka. Humarap ito sa kanya. Alam mo ba kung bakit wala kang ama ngayon kung hindi dahil sa ama ng lalaking ito? Natigilan si Celestina. 15 taon na ang nakalilipas, pagsisimula ni Don Rafael, ang kanyang boses ay tila naglakbay pabalik sa nakaraan. Pauwi ako mula sa isang pulong. Gabi na noon.
Biglang may humarang sa aming sasakyan. Isang holdapan. Ngunit hindi lang iyon basta holdapan, planado iyon. Nais nila akong patayin. Ang bodyguard ko noon, si Ricardo, ang ama ni Mateo, ang unang lumabas. Matapang siyang nakipaglaban. Naitulak niya ako papalayo sa sasakyan bago ito pinaputukan ng sunod-sunod. Siya ang sumalo ng mga balang para dapat sa akin. Isang luhang pumatak mula sa mata ni Don Rafael. Namatay si Ricardo sa mga braso ko, ina. Ang huling sinabi niya sa akin ay, alagaan niyo po ang pamilya ko. Isang pangakong binitawan ko na hindi ko nagawang tuparin dahil matapos ang insidenteng iyon, nawala na lang bigla ang kanyang mag-ina. Hinanap ko sila pero hindi ko sila natagpuan. Tumingin siya kay Theo. Ngayon, ang anak niya ay nasa harapan ko. Humihingi ng tulong. At sasabihin mo sa akin na itataboy ko siya dahil lang sa isang pagkakamali sa kanyang nakaraan. Tumahimik ang buong silid. Si Celestina ay hindi makapagsalita. Ang kwento ay isang dagok sa kanyang dibdib. Papa, naiintindihan ko po ang lahat ng iyon, sa wakas ay nasabi niya. May utang na loob tayo sa kanya, malinaw po iyon. Pero hindi po ibig sabihin noon ay isusugal natin ang kaligtasan ni Sofia. He is an ex-convict. Isang panganib. Ang tanging panganib dito, Celestina, matigas na sagot ni Don Rafael, ay ang pagtalikod sa taong dapat nating tulungan. Ang paglimot sa isang utang na binayaran ng buhay. Iyan ang hindi ko matatanggap. Tumayo si Don Rafael. Ang kanyang desisyon ay nabuo na. Mateo de Leon, formal niyang sabi. Mula sa araw na ito, ikaw ang bagong bodyguard ng anak ko. Maninirahan ka dito sa mansyon, sa isa sa mga silid sa staff quarters, kung saan masisiguro kung maayos ang iyong kalagayan. Si Mang Lito na ang magpapaliwanag sa iyo ng lahat. Iyan ang desisyon ko. Pero Papa, protesta ni Celestina, ang boses ay tumaas na. Tapos na ang usapan, Celestina. Ang mga salitang iyon ay pinal. Para kay Celestina, iyon ay isang pagtataksil. Ang kanyang sariling ama, ang taong dapat ay kakampi niya sa pagprotekta sa kanilang pamilya, ay siya pa mismo ang nagpasok ng taong itinuturing niyang pinakamalaking banta. Umalis siya sa opisina na naglalagablab ang kalooban. Hindi niya pinansin ang tingin ni Theo o ni Mang Lito. Nagkulong siya sa kanyang silid, ang kanyang santuwaryo na ngayon ay tila nabahira na rin ng panganib. Mula sa kanyang bintana, kitang-kita niya ang staff quarters sa di kalayuan. Makalipas ang isang oras, isang ilaw ang bumukas sa isa sa mga silid doon. Ang silid ni Mateo de Leon. Ang ilaw na iyon ay tila isang mata na nakatitig pabalik sa kanya, isang paalala ng kanyang pagkatalo. Isang paalala na sa loob ng kanyang sariling kaharian, may isang estranghero siyang hindi mapagkakatiwalaan, isang anino na hindi niya makontrol. Gabi na. Hindi mapakali si Celestina. Paulit-ulit na umikot sa kanyang isipan ang mga salita ng kanyang ama. Ang utang na loob. Ang sakripisyo. Ngunit napapawi ang lahat ng iyon ng imahe ng isang selda sa bilibid. Sa gitna ng kanyang pag-iisip, bigla siyang napabangon. May narinig siyang isang mahinang kaluskos sa labas ng kanyang silid. Hindi sa labas ng kanyang silid. Sa direksyon ng silid ni Sofia. Ang kanyang puso ay kumabog ng mabilis. Ang lahat ng kanyang takot ay biglang nagkatotoo. Dahan-dahan siyang bumangon, walang ingay na nilapitan ang pinto. Pinihit niya ng marahan ang seradura, nag-iwan ng isang maliit na siwang para sumilip. Ang pasilyo ay madilim, tanging ang dim light mula sa ibaba ang nagbibigay ng kaunting liwanag. At doon, nakita niya ito. Sa tapat ng pinto ng kwarto ni Sofia, nakaupo sa sahig si Mateo de Leon. Ang likod nito ay nakasandal sa pader. Ang kanyang mga braso ay nakapatong sa kanyang mga tuhod. Hindi ito gumagalaw. Hindi ito gumagawa ng ingay. Nakaupo lang ito roon, sa dilim, na tila isang estatwang nagbabantay. Natigilan si Celestina. Ano ang ginagawa niya dyan? Hindi ito ang kilos ng isang kriminal na may masamang balak. Ito ay kilos ng isang bantay. Isang tanong ang biglang sumulpot sa kanyang isipan, isang tanong na gumulo sa lahat ng kanyang paniniwala. Sino nga ba talaga ang lalaking ito? Nagising si Mateo de Leon sa tunog ng mga ibon. Sa loob ng 5 taon, ang tanging gumigising sa kanya ay ang tunog ng bakal na humahampas sa bakal at ang sigaw ng gwardiya. Napabangon siya,
ang kanyang mga mata ay sinasalubong ng sinag ng araw na tumatago sa malinis na bintana ng kanyang silid. Simple lang ang kwarto, isang kama, isang maliit na aparador, at isang mesa. Ngunit para sa kanya, ito ay isang palasyo. Ito ay malinis. Ito ay tahimik. At higit sa lahat, walang rehas. Ang unang araw niya bilang bodyguard ni Celestina Sarmiento ay nagsimula sa isang formal na pagtawag. Isang katulong ang kumatok sa kanyang pinto at sinabing nais siyang makausap ni Ma'am Celestina sa home office nito. Ang opisina ay kasing lamig ng may-ari nito. Ang lahat ay nakaayos ng perpekto, mula sa mga librong nakahanay sa estante hanggang sa mga panulat na nakatindig sa isang lalagyan. Nakaupo si Celestina sa likod ng isang malaking mesa na gawa sa maitim na kahoy, ang kanyang mukha ay seryoso habang nagbabasa ng isang dokumento. Hindi man lang ito nag-angat ng tingin nang pumasok si Theo. Umupo ka, sabi nito, ang mga mata ay nasa papel pa rin. Umupo si Theo sa silyang nasa harapan ng mesa. Naghintay siya sa katahimikan. Pagkatapos ng halos 1 minuto, na para kay Theo ay 1 oras, ibinaba ni Celestina ang papel at tinitigan siya. Ang mga mata nito ay matalas, tila sinusuri ang bawat galaw niya. Simple lang ang mga patakaran ko, Dean F. De Leon, panimula nito. Una, ang trabaho mo ay bantayan ako, hindi kausapin. Magsasalita ka lang kapag kinakausap. Pangalawa, hindi ka maaaring pumasok sa loob ng pangunahing bahay maliban na lang kung kasama mo ako o kung may utos mula sa akin o sa aking ama. Pangatlo, at pinakamahalaga sa lahat, bawal kang lumapit sa pamangkin ko, si Sofia. Tumagos ang huling utos sa kanyang puso. Malinaw po ba? Opo, ma'am, magalang niyang sagot. Ang iyong mga pagkain ay ihahanda sa staff kitchen. Ang iyong oras ng trabaho ay magsisimula sa sandaling lumabas ako sa aking silid sa umaga at magtatapos kapag pumasok na ako sa gabi. Sa labas ng mga oras na iyon, manatili ka sa iyong silid. Huwag kang magpagalagala. Kumuha ito ng isang papel. Ito ang listahan ng mga numero ng teleponong kailangan mo. Ang numero ko, ng aking ama, ni Mang Lito, at ng emergency services. Iyan lang. Wala nang iba. Inabot niya ang papel kay Theo. Maaari ka nang magsimula. Maghintay ka sa labas ng sala. Walang tanong, walang reklamo. Tumayo si Theo. Masusunod po, ma'am. Habang naglalakad siya palabas, naramdaman niya ang mga mata ni Celestina na nakatitig sa kanyang likuran, isang tingin na puno ng pagdududa. Ang maghapon ay lumipas ng mabagal at tahimik. Si Theo ay tila isang anino ni Celestina. Sumunod siya dito sa opisina nito sa lungsod, tahimik na nakaupo sa isang sulok. Sumunod siya dito sa isang pulong, tahimik na nakatayo sa labas ng pinto. Ang tanging interaksyon nila ay ang utos nito sa kanya na dalhin ang kanyang mga gamit. Ginawa niya ang lahat ng walang imik, ang kanyang mukha ay isang blangkong maskara. Pagbalik nila sa mansyon, habang naglalakad sila sa malawak na hardin, unang beses na nakita ni Theo ang batang si Sofia. Nakaupo ito sa isang duyan sa ilalim ng isang malaking puno ng mangga. Nakasuot ito ng isang simpleng puting bestida. Ang kanyang buhok ay nakatali sa 2 tirintas. Ngunit ang kanyang mga mata ang nakakuha ng pansin ni Theo. Malungkot ang mga iyon, walang buhay, tila nakatingin sa isang malayong lugar na walang sinuman ang makakarating. Hindi ito gumagalaw. Hindi ito nagsasalita. Isang magandang manika na nawalan ng kaluluwa. Naalala niya ang sinabi ni Mang Lito. 3 taon nang hindi nagsasalita ang bata, mula nang mamatay ang ina nito sa isang insidenteng hindi kailanman nabigyan ng hustisya. Biglang naramdaman ni Theo ang isang kakaibang kirot sa kanyang dibdib. Isang pakiramdam ng awa at ang pagnanais na protektahan ito. Huwag kang lalapit sa kanya, biglang sabi ni Celestina mula sa kanyang tabi, na tila nabasa ang kanyang iniisip. Ang boses nito ay mahina ngunit matigas. Yumuko si Theo. Hindi po, ma'am. Kinabukasan, habang binabantayan ni Theo si Celestina na nagtatrabaho sa may veranda na nakaharap sa hardin, muli niyang natanaw si Sofia. Nakaupo na naman ito sa duyan, tahimik at malayo ang tingin. Nasa tabi nito ang yaya nito, sinusubukang alukin ito ng merienda, ngunit tila walang naririnig ang bata. Pinagmasdan ni Theo ang eksena mula sa kanyang kinatatayuan, sapat na malayo para hindi lumabag sa utos ni Celestina, ngunit sapat na malapit para makita ang kalungkutan sa mukha ng bata.
May kung anong kumurot sa kanyang puso. Dahan-dahan, na hindi inaalis ang tingin sa kanyang binabantayan, dumampot siya ng isang nahulog na dahon ng mangga mula sa isang paso sa kanyang tabi. Malaki at matigas ang dahon. Sa kanyang malalaki at magaspang na mga kamay na sanay humawak ng baril at gumawa ng mabibigat na gawain, maingat niyang tinupi ang dahon. Mabilis at tiyak ang kanyang mga galaw, isang kasanayang natutunan niya sa mga panahong walang magawa sa kampo militar. Ilang sandali lang, ang simpleng dahon ay naging isang maliit na ibon. Hindi siya lumapit kay Sofia. Iyon ang utos. Ngunit walang nagsabing hindi niya maaaring makuha ang atensyon nito. Mula sa kanyang pwesto, itinaas niya ang dahong ibon. Naghintay siya. Nang sa wakas ay napatingin ang bata sa kanyang direksyon, dahan-dahan niyang iginalaw ang kanyang mga daliri. Ang maliit na ibon ay tila lumipad-lipad sa hangin. Pagkatapos ay yumuko-yuko na parang tumutuka. Isang tahimik na palabas para sa isang manonood na hindi nagsasalita. Sa unang pagkakataon, nakita ni Theo ang isang kislap sa mga mata ni Sofia. Isang kislap ng pag-uusisa. At pagkatapos, isang bagay na halos himala. Ang gilid ng mga labi nito ay bahagyang umangat. Isang munting-munting ngiti. Halos hindi makita, ngunit nandoon. Sa kabilang dako, mula sa kanyang mesa, nakita ni Celestina ang lahat. Nakita niya ang pagpulot ni Theo ng dahon. Nakita niya ang pagbuo nito ng laruan. Nakita niya ang tahimik na palabas. At higit sa lahat, nakita niya ang ngiti sa mga labi ng kanyang pamangkin. Isang ngiti na 3 taon na niyang hindi nakikita. Isang ngiti na sinubukan niyang ibalik gamit ang lahat ng laruan at mamahaling bagay sa mundo, ngunit nabigo siya. Ngunit ang lalaking ito, ang ex-convict, ang panganib sa kanyang pamilya, ay nagawa iyon sa loob lamang ng ilang segundo gamit ang isang pirasong basura. Isang komplikadong emosyon ang bumalot kay Celestina. Mayroong pagkagulat. Mayroong hindi makapaniwala. At sa ilalim ng lahat ng iyon, mayroong isang bagay na ayaw niyang aminin, isang katiting na selos na may kasamang pasasalamat. Bigla siyang tumayo na naging dahilan para magulat ang yaya at mapatingin sa kanya. Ang ngiti sa mukha ni Sofia ay agad na naglaho, na tila natakot sa biglaang galaw. Pumasok na tayo sa loob, malamig na utos ni Celestina sa yaya. Hindi niya tinignan si Theo. Kinuha niya ang kanyang laptop at mabilis na pumasok sa loob ng bahay, na tila may iniiwasan. Gabi na. Hindi na naman mapakali si Celestina. Ang imahe ng ngiti ni Sofia ay paulit-ulit na bumabalik sa kanyang isipan, kasabay ng imahe ng lalaking gumawa niyon. Ang mga bagay-bagay ay hindi na simple. Hindi na ito itim at puti. Nagpasya siyang silipin si Sofia sa silid nito. Dahan-dahan siyang lumabas sa kanyang kwarto. Madilim ang pasilyo. Ngunit sa pagitan ng dilim, may isang anyo siyang nakita. Nandoon na naman siya. Nakaupo sa sahig sa tapat ng pinto ni Sofia, nakasandal sa pader, tahimik na nagbabantay. Sa pagkakataong ito, nilapitan siya ni Celestina. Tumayo si Theo bilang paggalang nang mapansin siya nito. Ano na naman ang ginagawa mo dito? Tanong ni Celestina, ang boses ay mas mahina na kaysa dati, puno ng tunay na pag-uusisa. Tumingin si Theo sa kanya, pagkatapos ay sa pinto ng silid ni Sofia, at ibinalik ang tingin kay Celestina. Ang kanyang mga mata ay seryoso sa ilalim ng madilim na liwanag. Binabantayan ko lang po, mahina niyang sagot. May mga multo na hindi natin nakikita, pero nararamdaman ng mga bata. Natigilan si Celestina. Ang mga salita ay tumago sa kanya, hindi dahil sa takot, kundi dahil sa lalim ng kahulugan nito. Hindi niya inaasahan ang ganoong sagot mula sa isang tulad niya. Ang mga multo. Alam niya kung anong mga multo ang tinutukoy nito. Wala siyang masabi. Tinalikuran niya ito at bumalik sa kanyang silid, dala ang isang bagong palaisipan na gumugulo sa kanyang isipan at sa pader na pilit niyang itinatayo sa paligid ng kanyang puso. Ang katapusan ng linggo sa mansyon ng mga Sarmiento ay isang sagradong ritual. Ito ang panahon para sa formal na hapunan ng pamilya. At sa gabing iyon, mayroon silang espesyal na panauhin. Si Victor Alcaraz. Mula sa kanyang pwesto malapit sa pintuan ng dining hall, pinagmasdan ni Theo ang pagdating nito. Si Victor ay ang larawan ng tagumpay. Matangkad, makisig, at suot ang isang mamahaling suit na tila isinukat para lamang sa kanya.
Sa kanyang kamay, may dala itong isang malaking palumpon ng mga puting rosas para kay Celestina. Ang ngiti nito ay perpekto, ang kanyang mga galaw ay pino. Siya ang tipo ng lalaki na magugustuhan ng sinumang magulang para sa kanilang anak. Victor, iho, mabuti at nakarating ka, masayang bati ni Don Rafael, tinatapik ito sa balikat. Para sa inyo po, Don Rafael, at para kay ina, palagi akong may oras, magalang nitong sagot, bago ibinigay ang mga bulaklak kay Celestina. Salamat, Victor. Hindi ka na sana nag-abala, formal na sabi ni Celestina, tinatanggap ang mga bulaklak ng walang ngiti. Ngunit may isang tao sa silid na hindi maitago ang galak. Si Tita Corazon, ang kapatid ng yumaong ina ni Celestina. Isang biyuda na tumira na sa mansyon upang ialagaan sila. Siya ay may malumanay na ngiti at mapagmahal na mga mata. Napakabait mo talagang bata, Victor, sabi ni Tita Corazon, hinahaplos ang braso nito. Bagay na bagay talaga kayo ng aking pamangkin. Napansin ni Theo ang bahagyang pag-igting ng panga ni Celestina sa sinabi ng kanyang tiyahin. Nagsimula ang hapunan. Ang mahabang mesa ay puno ng masasarap na pagkain, kumikinang na mga kubyertos, at masayang kwentuhan. Ngunit para kay Theo, ang hangin ay puno ng tensyon na hindi nakikita ng lahat. Nabalitaan ko, may bago kayong bodyguard, sabi ni Victor habang hinihiwa ang kanyang steak. Tumingin ito sa direksyon ni Theo, isang tingin na mabilis ngunit mapanuri. Mukhang matikas. Si Mateo iyan, sagot ni Don Rafael. Anak siya ng dati kong bodyguard. Mapagkakatiwalaan. Ngumiti si Victor. Magaling po kung ganoon. Ang seguridad, lalo na para kay ina, ay napakahalaga. Bumaling ito kay Theo. Saan ka nagsanay, kaibigan? Ang salitang kikaibigan ay tunog insulto mula sa bibig nito. Sa militar po, sir, maikling sagot ni Theo, nananatiling propesyonal. Ah, militar. Kaya pala. Ngunit, bakit ka umalis? Ang serbisyo sa bayan ay isang karangalan na hindi dapat basta-basta tinatalikuran. Patuloy ni Victor, ang bawat salita ay tila isang patagong sundot. Alam nitong naririnig ng lahat ang kanilang usapan. Hindi sumagot si Theo. Hindi ito ang lugar para ipaliwanag ang kanyang buhay. Victor, hayaan mo na siya. Nasa trabaho siya, mahinahong sabi ni Celestina, na tila nairita sa direksyon ng usapan. Paumanhin, ina. Nag-aalala lang ako para sa iyo, malambing na sabi ni Victor. Gusto ko lang masigurong nasa mabuting kamay ka. Sa buong hapunan, ipinagpatuloy ni Victor ang kanyang palabas. Mga papuri kay Don Rafael, mga matatamis na salita para kay Celestina, at mga nakabalot na insulto para kay Theo. Si Tita Corazon naman ay tila isang personal na tagahanga ni Victor, sinusuportahan ang bawat salita nito. Celestina, anak, sabi ni Tita Corazon sa isang pagkakataon, dapat bigyan mo na ng pagkakataon si Victor. Tingnan mo siya, matalino, magalang at matagumpay. Isang mabuting partido. Malayo sa mga kung sino-sino lang dyan na walang tiyak na pinanggalingan. Ang huling mga salita ay sinabayan ng isang sulyap sa direksyon ni Theo. Sa gitna ng lahat ng ito, sa isang saglit, nagtama ang mga mata ni Theo at Celestina. Walang salitang namutawi, ngunit sa isang iglap na iyon, nakita ni Theo ang parehong bagay na kanyang nararamdaman, pagkainis at pagkasuklam sa pagpapanggap na nagaganap. Sa isang segundo, sila ay nasa iisang panig, magkakampi laban sa isang ahas sa paraiso. Mabilis na iniwas ni Celestina ang kanyang tingin, ngunit nakita na ito ni Theo. Pagkatapos ng hapunan, nagpaalam na si Victor. Ngunit bago ito umalis, sinamahan ito ni Tita Corazon sa hardin. Si Celestina ay umakyat na sa kanyang silid. Si Don Rafael ay pumasok na sa kanyang aklatan. Si Theo, natapos na ang trabaho, ay naglalakad pabalik sa kanyang silid nang madaanan niya ang isang bintana na nakatanaw sa hardin. Narinig niya ang mga boses ni na Victor at Tita Corazon. Hindi niya sinasadyang makinig, ngunit ang mga salita ay malinaw sa tahimik na gabi. Huwag kang mag-alala, iho, sabi ni Tita Corazon, ang boses ay hindi na kasing lambing ng kanina. Mayroon itong talim. Konting tiis na lang. Masyadong matigas ang ulo ng pamangkin ko, tulad ng kanyang ina. Pero lahat ng bagay ay may katapusan. Paano po ang bodyguard na iyon, tita? Tanong ni Victor. Tila nagiging hadlang siya. Isang mahinang tawa ang narinig ni Theo mula kay Tita Corazon.
May paraan para mawala ang mga sagabal, Victor. Palagi. Umalis si Theo mula sa bintana, isang malamig na pakiramdam ang gumapang sa kanyang likuran. Ang babaeng may maamong mukha at mapagmahal na mga mata ay may itinatagong kadiliman. At ang perpektong manliligaw ay hindi lang isang simpleng karibal. Mayroong isang laro na nilalaro sa loob ng mansyon, isang larong mas mapanganib kaysa sa kanyang inaakala. At siya, kasama si Celestina, ay nasa gitna nito. Ang mga salita ni Tita Corazon ay tila laso na dahan-dahang kumalat sa isipan ni Celestina. May paraan para mawala ang mga sagabal. Paulit-ulit iyong umalinggaw sa kanyang isipan sa mga sumunod na araw. Sinubukan niyang isantabi ito, sinasabi sa sarili na baka mali lang ang kanyang pagkakarinig o sobra lang siyang nag-iisip. Ngunit ang pagdududa, kapag naitanim na, ay may sariling buhay. Nag-uugat ito sa dilim. Naging mas mapagmasid siya. Bawat ngiti ni Victor, bawat yakap ni Tita Corazon, ay may kaakibat ng isang munting tanong sa kanyang isipan. Ang kanyang perpektong mundo ay nagsimulang magkaroon ng mga bitak, at sa bawat bitak, sumisilip ang anino ng pangamba. Ang kanyang pagkabalisa ay lalong tumindi isang hapon, habang siya ay nasa gitna ng isang mahalagang video call sa kanyang opisina sa bahay. Nag-ring ang kanyang cellphone. Isang numero na hindi niya kilala. Hindi niya sana sasagutin, ngunit may kung anong nag-udyok sa kanya. Hello? Ina? Si Victor ito. Ang boses sa kabilang linya ay mababa at tila nag-aalala. Victor, bakit ka tumawag sa ibang numero? At paano mo nalaman na di? Hindi na iyon mahalaga, putol nito. Makinig ka. Nag-aalala ako para sa iyo. Ang bodyguard mo, si Mateo, nakita ko siyang lumabas ng mansyon. Sinundan ko lang ng tingin. May kakaiba sa mga kilos niya. Kumunot ang noo ni Celestina. Anong ibig mong sabihin? Mayroon siyang katagpo sa isang eskinita, hindi kalayuan dyan. Isang lalaking mukhang-mukhang hindi mapagkakatiwalaan. Hindi ko gusto ang itsura nito, ina. Ayokong mag-isip ng masama, pero gusto ko lang siguraduhin na ligtas ka. Mag-ingat ka. Pagkatapos noon, ibinaba na ni Victor ang telepono. Natigilan si Celestina. Ang laso ng pagdududa ay biglang bumuhos sa kanyang sistema. Ang lahat ng kanyang paunang takot tungkol kay Theo ay bumalik ng may kasamang puwersa. Ang kanyang nakaraan. Ang kanyang pagiging ex-convict. Tumingin siya sa labas. Wala si Theo sa kanyang karaniwang pwesto. Mayroon itong isang oras na pahinga tuwing hapon. Ito ba ang ginagawa niya sa oras ng kanyang pahinga? Hindi niya mapigilan ang sarili. Ang pangangailangan na malaman ang totoo ay mas malakas kaysa sa kanyang sentido komun. Mabilis niyang tinapos ang kanyang video call. Kinuha niya ang susi ng isa sa mga kotse at walang paalam na lumabas ng bahay. Nagmaneho siya, ang kanyang puso ay kumakabog ng mabilis. Sinusundan niya ang direksyong sinabi ni Victor. Ang kanyang isip ay nagtatalo. Mali ito, Celestina. Para kang isang selosang asawa. Ngunit may isang boses na mas malakas. Kailangan mong malaman. Para kay Sofia. Para sa kaligtasan ninyo. Ipinark niya ang kotse sa di kalayuan at naglakad. At doon, sa isang eskinita sa pagitan ng isang convenience store at isang abandonadong gusali, nakita niya sila. Nakatayo si Theo, ang likod nito ay bahagyang nakaharap sa kanya. Kaharap nito ang isang lalaking payat, may balbas, at ang mga damit ay marumi at luma. Ang lalaki ay mukhang kaskasero, ang tipo na makikita mo sa mga madidilim na lugar sa Maynila. Ang kanilang mga boses ay mahina, hindi niya marinig kung ano ang kanilang pinag-uusapan, ngunit ang kanilang mga postura ay tila seryoso. Nagkubli si Celestina sa likod ng isang poste, ang kanyang paghinga ay mababaw. Pinapanood niya ang bawat galaw. Nakita niyang may kinuha ang kahina-hinalang lalaki mula sa bulsa nito. Isang makapal at kulay kapeng sobre. Inabot nito iyon kay Theo. Tinanggap ni Theo ang sobre ng walang pag-aatubili. Hindi man lang niya ito binuksan. Itinago niya ito kaagad sa likod ng kanyang pantalon. Nag-usap pa sila ng ilang sandali, pagkatapos ay tinapik ng lalaki ang balikat ni Theo, at mabilis na umalis, nawala sa kabilang kanto. Naiwan si Theo na nakatayo roon ng ilang segundo, bago ito tumalikod at nagsimulang maglakad pabalik sa direksyon ng mansyon. Hindi makagalaw si Celestina.
Ang kanyang mga paa ay tila napako sa kinatatayuan. Ang nakita niya ay isang malinaw na ebidensya. Isang lihim na pagtatagpo. Isang kahina-hinalang tao. At pera. Isang sobreng puno ng pera. Ang lahat ng kabaitan na ipinakita ni Theo, ang pag-aalala nito kay Sofia, ang pagngiti ng kanyang pamangkin, lahat ay biglang naglaho. Napalitan iyon ng isang malamig at matigas na katotohanan, niloloko lang siya nito. Isa itong pagpapanggap. Isang ahas na pinatuloy niya sa kanyang pamamahay. Nagbalik siya sa kotse, ang kanyang mga kamay ay nanginginig sa manibela. Ngunit hindi ito panginginig sa takot. Ito ay panginginig sa sukdulang galit. Ang galit ng isang taong pinagtaksilan. Nag-antay siya sa sala. Ang bawat segundo ay tila isang oras. Nang sa wakas ay pumasok si Theo sa pinto, ang kanyang mukha ay kalmado, na lalong nagpainit ng ulo ni Celestina. Saan ka galing? Tanong niya, ang boses ay matigas at walang emosyon. Natigilan si Theo sa biglaang tanong. Ma'am, galing po sa aking break. Huwag kang magsinungaling sa akin, sabi ni Celestina, tumatayo mula sa kanyang pagkakaupo. Lumapit siya dito, ang kanyang mga mata ay nag-aapoy. Nakita kita. Nakita ko ang lahat. Ang pagkalito ay lumitaw sa mukha ni Theo. Ma'am, hindi ko po kayo maintindihan. Talaga? Isang mapait na tawa ang kumawala sa kanyang mga labi. Sino ang kausap mo sa eskinita? Ano ang laman ng sobrang iyon? Biglang nagbago ang anyo ni Theo. Ang pagkalito ay napalitan ng pagkaunawa at pagkatapos ay ng isang bagay na mas malamig, pagkadismaya. Magkano? Patuloy ni Celestina, ang kanyang boses ay nanginginig na sa galit. Magkano ang ibinayad nila sa iyo? Para ano? Para ipagkanulo kami? Para saktan ang pamangkin ko? Sabihin mo. Tinitigan siya ni Theo, ang kanyang mga mata ay madilim at hindi mabasa. Hindi siya sumagot. Ang kanyang katahimikan ay mas lalong nagpasiklab sa galit ni Celestina. Hinawakan niya ito sa braso. Sumagot ka. Marahang inalis ni Theo ang kamay niya. Tumingin ito sa kanya, isang tingin na puno ng pagod at sakit. Kung iyan po ang gusto ninyong paniwalaan, ma'am, sabi nito sa isang boses na halos pabulong ngunit matatag, wala na akong magagawa. Pagkatapos sabihin iyon, tinalikuran siya nito. Ang simpleng kilos na iyon, ang pagtalikod, ay ang pinakamasakit na sampal na natanggap ni Celestina. Isang pagwawalang bahala. Isang pagtanggi na bigyan siya kahit isang paliwanag. Naiwan siyang nakatayo roon, mag-isa sa gitna ng malawak na sala, nanginginig sa galit at pait. Ang laso ng pagdududa ay tuluyan ng kumain sa kanyang buong pagkatao. Napatunayan na niya. Tama siya mula pa sa simula. At sa pagkakataong ito, sisiguraduhin niyang mawawala na si Mateo de Leon sa kanyang buhay. Magpakailanman. Hindi na muling nagsalita si Celestina tungkol sa insidente ng sobre. Ngunit ang kanyang katahimikan ay mas mabigat kaysa sa anumang sigaw. Sa sumunod na 2 araw, ang pakikitungo niya kay Theo ay naging purong yelo. Ang bawat utos ay maikli. Ang bawat tingin ay matalim. Para kay Theo, ang hangin sa mansyon ay naging kulungan na naman, isang kulungan na gawa sa hinala at pagkasuklam. Alam niyang naghihintay lang ito ng tamang pagkakataon. Isang pagkakamali niya lang at tapos na ang lahat. Ngunit pinanatili niyang maging propesyonal. Ang kanyang tungkulin ay bantayan ito. At iyon ang kanyang gagawin. Isang Sabado ng hapon, nagpasya si Celestina na dalhin si Sofia sa isang pribado at mamahaling parke. Ito raw ay para makalanghap ng sariwang hangin ang bata. Kasama ang yaya, naupo sila sa isang bench malapit sa isang maliit na palaruan. Si Celestina ay abala sa kanyang tablet, habang ang yaya naman ay nagbabasa ng isang libro. Si Sofia, gaya ng dati, ay tahimik lang na nakaupo, pinagmamasdan ang ibang mga batang naglalaro. Si Theo ay nakatayo sa di kalayuan, sa ilalim ng isang puno, ang kanyang mga mata ay hindi inaalis sa paligid. Ang lugar ay payapa, puno ng mga pamilya at kanilang mga anak na nagtatawanan. Ngunit sa kanyang pagsasanay, natutunan niyang ang panganib ay madalas nagkukubli sa mga lugar na pinakatahimik. At hindi siya nagkamali. Napansin niya ang 2 lalaki. Hindi sila mukhang kabilang sa lugar. Ang kanilang mga damit ay simple, ngunit ang kanilang mga kilos ay hindi.
Ang isa ay nakaupo sa isang bench sa kabilang dulo ng palaruan, may kausap sa telepono, ngunit ang mga mata ay nakatuon kay Sofia. Ang isa naman ay nakatayo malapit sa isang ice cream cart, nagpapanggap na tumitingin-tingin, ngunit paunti-unti itong lumalapit sa bench kung nasaan ang bata. Pinag-aralan ni Theo ang kanilang mga posisyon. Ang kanilang distansya sa isa't isa. Ang paraan ng kanilang pagbibigay ng senyas gamit ang simpleng pagkamot sa ulo o pag-ayos ng damit. Hindi ito nagkataon lang. Ito ay isang pormasyon. Sila ay isang team. At ang target nila ay ang batang hindi kayang humingi ng tulong. Ang dugo ni Theo ay biglang uminit. Ang kanyang instincts bilang isang sundalo ay bumalik. Kailangan niyang kumilos, ngunit kailangan itong maging malinis. Hindi siya maaaring gumawa ng eksena. Hindi niya maaaring takutin ang ibang mga bata. Ang kailangan niya ay sirain ang kanilang plano. Naglakad siya ng marahan, tila isang ordinaryong taong nagpapalipas ng oras. Ang kanyang direksyon ay patungo sa lalaking nakatayo malapit sa ice cream cart, ang lalaking pinakamalapit kay Sofia. Nang malapit na siya, kunwari siyang natalisod. Ang kanyang pagkakatalisod ay sinadya upang ang kanyang balikat ay bumangga ng malakas sa balikat ng lalaki. Ano ba, pere? Tumingin ka nga sa dinadaanan mo, galit na sabi ng lalaki, na halatang nainis dahil nasira ang kanyang pagmamanman. Pasensya na, boss, kalmadong sabi ni Theo, itinaas ang kanyang mga kamay. Ngunit habang nagsasalita, ang kanyang mga mata ay tinititigan ng mariin ang lalaki, isang tingin na nagsasabing, alam ko kung ano ang ginagawa ninyo. Nakita ng lalaki ang tingin na iyon. Bigla itong natigilan. May problema ba tayo dito? Tanong ni Theo sa mahinang boses, isang boses na para lamang sa kanilang dalawa. Ang kasama nito na may kausap sa telepono ay tumayo na, napansin ang komprontasyon. Ang kanilang perpektong plano ay nasira na. Wala, mabilis na sabi ng lalaki. Itinulak niya ng bahagya si Theo. Umalis ka na lang. Ngunit hindi gumalaw si Theo. Nanatili siyang nakatayo roon, isang pader na hindi matitinag sa pagitan nila at ni Sofia. Ang sitwasyon ay nakuha ang atensyon ng dalawang gwardiya ng parke na naglalakad sa di kalayuan. Nang makita ng dalawang lalaki ang mga papalapit na gwardiya, alam na nilang tapos na ang laro. Nagkatinginan sila, isang mabilis na pagpapalitan ng senyas. Ang lalaking kaharap ni Theo ay nagbigay ng isang huling masamang tingin bago tumalikod at mabilis na naglakad palayo. Ang kasama nito ay sumunod na rin na wala sa karamihan. May problema po ba dito, sir? Tanong ng isang gwardiya kay Theo. Wala po. Konting hindi lang pagkakaunawaan, simpleng sagot ni Theo. Sa mga oras na iyon, nakatayo na si Celestina. Ang kanyang tablet ay nakababa na. Ang kanyang mukha ay isang maskara ng yelo. Nakita niya ang lahat, o ang akala niyang nakita niya. Nakita niya ang paglapit ni Theo sa isang estranghero. Nakita niya ang komprontasyon. Nakita niya ang pagdating ng mga gwardiya. Para sa kanya, ito na ang huling patunay. Si Theo ay isang magulo. Isang basagulero. At ngayon, ginagawa niya ito sa isang pampublikong lugar, kung saan naroon ang kanyang pamangkin. Hindi nagsalita si Celestina. Tumingin lang siya kay Theo, isang tingin na puno ng pinal na paghuhusga. Pagkatapos ay bumaling siya sa yaya. Umuwi na tayo. Pagdating nila sa mansyon, dumiretso si Celestina sa kanyang opisina. Makalipas ang ilang minuto, isang katulong ang tumawag kay Theo. Pinapatawag po kayo ni Maam Ina sa kanyang opisina. Alam na ni Theo kung ano ang mangyayari. Huminga siya ng malalim, tinatanggap ang mapait na katotohanan na sa mundong ito, ang kanyang mabuting gawa ay palaging may anino ng kasamaan sa mata ng iba. Pumasok siya sa opisina. Nakatayo si Celestina malapit sa bintana, nakatalikod sa kanya. Isara mo ang pinto, utos nito, hindi lumilingon. Sinara ni Theo ang pinto. Dahan-dahang humarap si Celestina. Sa kanyang kamay, hawak niya ang kanyang tablet, at sa screen yon ay isang video. Isang key footage mula sa parke. Ang video, nakuha mula sa maling anggulo, ay malinaw na ipinapakita ang paglapit niya sa lalaki at ang ipagsisimulat niya ng gulo. Isang perpektong ebidensya na ibinigay, walang duda, ni Victor Alcaraz. Ilang araw kitang pinagbigyan, sabi ni Celestina, ang boses ay nanginginig sa pinipigilang galit.
Ilang araw kong sinubukan na paniwalaan ang sinabi ng aking ama. Ngunit tama ako mula pa sa simula. Ibinaba niya ang tablet sa mesa. Tapos na tayo, Jim De Leon. Tinitigan niya ito ng diretso sa mata. Ang bawat salita ay isang pako na isinasara ang kanyang kabaong sa mansyon na iyon. Lumayas ka sa pamamahay na ito ngayon din. Ang mga salitang di lumayas ka ay tila umalingaw sa loob ng opisina, isang pinal na hatol na matagal nang inaasahan ni Theo, ngunit masakit pa rin nang sa wakas ay dumating. Wala siyang sinabi. Walang pagtatanggol. Walang paliwanag. Ano pa ang silbi? Ang isip ng babaeng ito ay sarado na, matagal na. Isang simpleng tango lang ang kanyang isinukli. Iyon na ang kanyang pagsuko. Habang tumatalikod siya para lisanin ang silid at ang mansyon, isang boses ang pumigil sa kanya. Maam ina, sandali po. Pumasok sa opisina si Mang Lito, ang kanyang mukha ay puno ng pagkabalisa. Halatang narinig niya ang sigaw ni Celestina. Maam, pakiusap po. Huwag po ninyong gawin ito. Hindi po ganyang klaseng tao si Theo. Mang Lito, huwag ka nang makialam dito, matigas na sabi ni Celestina. Ang kanyang atensyon ay hindi inaalis kay Theo. Nakita ko ang lahat. Malinaw sa Keith Lee. Nagsimula siya ng gulo. Paano ko pa ipagkakatiwala ang buhay namin sa kanya? Pero maam, pilit ni Mang Lito, kilala ko po ang batang ito. Sa loob ng piitan, siya po ang nag-alaga sa akin noong nagkasakit ako. Hindi po siya magsisimula ng gulo nang walang mabigat na dahilan. Ang emosyonal na pakiusap ni Mang Lito ay nagdulot ng isang munting pag-aalinlangan sa puso ni Celestina. Isang pag-aalinlangan na ayaw niyang aminin. Para patunayan sa sarili na tama ang kanyang desisyon, muli niyang kinuha ang tablet at pinanood ang video. Paulit-ulit. Gusto niyang makita ang bawat detalye na magpapatibay sa kanyang galit. Pinanood niya ang paglapit ni Theo. Ang pagbangga. Ang komprontasyon. Ang pagdating ng mga gwardiya. Ang mabilis na pag-alis ng dalawang lalaki. Sandali. Mabilis na pag-alis. Bakit sila umalis ng ganoon kabilis kung sila ang nasa tama? At bakit dalawa sila? Ang isa ay nasa kabilang dulo, nagmamadaling umalis kasabay ng lalaking nakaaway ni Theo. Kung ordinaryong away lang iyon, bakit kailangang umalis ng kasama nito? At pagkatapos, may napansin siyang isang bagay na hindi niya nakita kanina. Isang anino. Nang tumayo ang lalaking may kausap sa telepono, sa likod ng bench na inuupuan nito, may isang anino na gumalaw. Anino ng isang pangatlong tao na mabilis na nawala sa likod ng mga halaman. Hindi malinaw, halos hindi makita, ngunit nandoon. Sino iyon? Biglang nagbago ang kanyang pananaw. Hindi na ito isang simpleng kwento ng isang basagulerong ex-convict. Mayroong mga piraso na hindi magkakatugma. Guardia, malakas niyang tawag. Pumasok ang isa sa mga security guard ng mansyon. Dalhin niyo siya sa kanyang silid, utos niya, tumutukoy kay Theo. Huwag niyo muna siyang paalisin. Babalikan ko ang usaping ito. Nagulat ang lahat, si Theo, si Mang Lito, at maging ang guardia. Ngunit walang nagtanong. Sumunod na lang si Theo sa guardia palabas ng opisina, ang kanyang isipan ay puno ng pagkalito. Nang sila na lang ni Mang Lito ang naiwan, bumuntong hininga si Celestina. Ang kanyang galit ay napalitan ng isang nakakapagod na pag-aalinlangan. Mang Lito, iwanan mo na muna ako, mahina niyang sabi. Nang mag-isa na siya, muli siyang umupo sa kanyang mesa. Ang kanyang isip ay naglalakbay. Ang pagbabantay ni Theo sa labas ng silid ni Sofia. Ang ngiti ng kanyang pamangkin dahil sa isang dahon. Ang mga salita nitong may mga multo na hindi natin nakikita. Ang kwento ng kanyang ama tungkol sa utang na loob. Lahat ng iyon ay bumabalik sa kanya, sumasalungat sa imahe ng isang kriminal. Kinuha niya ang kanyang telepono. Nag-scroll siya sa kanyang mga contact hanggang sa mahanap niya ang isang lumang numero. Isang pangalan na matagal na niyang hindi tinatawagan. Ginoong Castro. Isang pribadong investigador. Isang dating pulis na pinagkakatiwalaan ng kanyang ama, na tumulong sa kanila noong mga unang araw matapos ang trahedya ng kanyang kapatid. Nagring ito ng ilang beses bago may sumagot. Castro. Sino ito? Isang magaspang na boses ang narinig niya. Enrique Castro. Si Celestina Sarmiento po ito.
Natahimik ang kabilang linya. Ma'am Celestina. Isang sorpresa. Ano po ang maipaglilingkod ko sa inyo pagkatapos ng mahabang panahon? Mayroon po akong kailangan ipahanap na impormasyon. Tungkol sa isang tao. Disente at mabilis lang po sana. Sige po. Ibigay niyo lang ang pangalan. Ang pangalan niya ay Mateo de Leon, sabi ni Celestina. Isang dating sundalo. At isang ex-convict mula sa Bilibid. Gusto kong malaman ang lahat. Lalo na ang totoong dahilan kung bakit siya nakulong at natanggal sa militar. Masusunod po, ma'am. Tatawagan ko kayo sa lalong madaling panahon. Ibinaba ni Celestina ang telepono. Nakatingin siya sa kawalan, sa bintana kung saan unti-unti nang dumidilim ang langit. Isang desisyon ang kanyang ginawa. Hindi na siya magpapadala sa sabi-sabi ni Victor o sa sarili niyang takot. Sa pagkakataong ito, hahanapin niya ang katotohanan. Makalipas ang isang oras, habang umiinom siya ng kape, muling tumunog ang kanyang telepono. Si Enrique Castro. Enrique Castro, mabilis po ata kayo, sabi niya. Ma'am Celestina, seryoso ang boses ng investigador sa kabilang linya. May nahanap po ako. At tama po ang kutob ninyo. Huminga ito ng malalim. Mas malalim ito kaysa sa inaakala ninyo. Ang kaso niya sa militar hindi ito simpleng assault. Mayroon pong isang pangalan ng mataas na opisyal na pilit na inalis sa record. Isang opisyal na may koneksyon sa ilang kumpanya ng shipping. Kumpanyang pamilyar sa akin, ma'am. Dahil ang pangalan ng opisyal na iyon ay lumabas din sa investigasyon natin noon tungkol sa kaso ng kapatid ninyo. Nabitiwan ni Celestina ang kanyang tasa. Ang mainit na kape ay tumapon sa kanyang mesa, ngunit hindi niya ito naramdaman. Ang tanging naramdaman niya ay ang panlalamig ng kanyang buong katawan. Ang kaso ni Theo. Ang kaso ng kanyang kapatid. Nag-uugnay ang mga ito. Ang mga salita ni Ginoong Castro ay tila isang malakas na alon na humampas sa pader na matagal nang itinatayo ni Celestina sa paligid ng kanyang puso. Bigla ang lahat ay gumuho. Ang kanyang mga hinala, ang kanyang mga takot, ang kanyang matibay na paniniwala na siya ay nasa tama, lahat ay nadurog. Ano-ano po ang pangalan ng opisyal? Nanginginig niyang tanong, habang pinupunasan ng tuwalya ang natapong kape, ang kanyang mga kamay ay hindi mapakali. General Ricardo Vargas, ma'am, sagot ni Castro. Isang pangalan na lumabas noon bilang isa sa mga business partners sa isang shell company na iniugnay natin sa kaso ni Ma'am Bella. Ngunit mabilis na nawala ang pangalan niya sa investigasyon. Masyadong makapangyarihan. General Vargas. Naalala ni Celestina ang pangalan. Isa sa mga taong madalas kausap ng kanyang ama noon para sa mga kontrata sa seguridad ng kanilang kumpanya. Isang taong humingiti sa kanya sa mga party. Ayon sa isang source ko sa loob ng kampo, patuloy ni Castro, si Mateo de Leon ay isa sa mga pinakamagaling na sundalo sa kanyang unit. Ngunit isang araw, habang nasa isang misyon, aksidente siyang nakadiskubre ng isang shipment. Hindi ito ordinaryong kargamento. Ito ay mga high-powered firearms na iligal na ipinapasok sa bansa. At ang nasa likod nito ay walang iba kundi ang sarili niyang commander, si General Vargas. Bago pa man makapag-ulat si De Leon sa mas mataas na opisyal, dagdag pa ni Castro, ginawa na siya ng paraan. Isang gabi, pinainom siya at nang malasing, isang away ang biglang sumiklab. Isang away na sadyang itinanghal. Si De Leon, na wala sa tamang pag-iisip ay napalaban. Ang resulta, inakusahan siyang nanakit ng kapwa-opisyal, insubordination, at kung ano-ano pa. Sinet up siya, ma'am. Ikinulong para manahimik. Bawat salita ay isang suntok sa sikmura ni Celestina. Ang lalaking hinusgahan niya, tinawag na kriminal, at pilit na pinapalayas ay isa palang biktima. Isang biktima ng inhustisyang mas malaki pa kaysa sa kanyang inaakala. At ang inhustisyang iyon ay may koneksyon sa pinakamadilim na kabanata ng kanyang buhay. Salamat po, Enrique Castro, mahina niyang sabi. Ipadala niyo po sa akin ang lahat ng detalye. Pagkatapos ng tawag, napaupo si Celestina sa kanyang silya, nakatulala sa kawalan. Ang bigat ng pagsisisi ay halos hindi niya makaya. Ang lahat ng masasakit na salitang binitawan niya kay Theo, ang bawat mapanghusgang tingin, ang bawat pagdududa, lahat ay bumalik sa kanya. Sinasampal siya sa mukha. Hindi siya nagsayang ng oras.
Tumayo siya at mabilis na tinungo ang silid kung saan dinala si Theo. Kumatok siya. Binuksan ng gwardiya ang pinto. Nakaupo si Theo sa gilid ng kama, ang kanyang mga siko ay nakapatong sa kanyang mga tuhod, ang kanyang ulo ay nakayuko. Tila isang taong tinanggap na ang kanyang kapalaran. Iwanan niyo kami, utos ni Celestina sa gwardiya. Nang sila na lang ang naiwan, isinara ni Celestina ang pinto. Tumayo si Theo, ang kanyang mukha ay walang emosyon, naghihintay sa huling hatol. Lumapit si Celestina sa kanya. Hindi siya makatingin ng diretso sa mga mata nito. Nakakahiya. Napakabigat ng kanyang pagkakasala. Theo, sabi niya, sa unang pagkakataon ay tinawag niya ito sa kanyang pangalan ng walang formalidad. Ang kanyang boses ay bahagyang nanginginig. Ako IT. Hindi niya mahanap ang tamang salita. Paano ka hihingi ng tawad sa isang taong winasak mo ang pagkatao dahil sa iyong maling akala? Ako ay humihingi ng paumanhin, sa wakas ay nasabi niya, ang kanyang mga mata ay nagsimulang mamasa. Mali ako. Mali ang lahat ng sinabi ko. Mali ang lahat ng inisip ko tungkol sa iyo. Tumingin sa kanya si Theo. Sa wakas, nakita niya ang isang bagay sa mga mata nito, hindi galit, hindi panunumbat, kundi isang malalim na kalungkutan. Isang pagod na kaluluwa na sanay ng masaktan. Ang reaksyon na iyon ay mas lalong nagpadurog sa puso ni Celestina. Alam ko na ang totoo, patuloy niya. Tungkol kay General Vargas. Tungkol sa pag-set up sa iyo. Patawarin mo ako, Theo. Patawarin mo ako sa aking pagiging bulag. Isang buntong hininga ang kumawala kay Theo. Wala na po iyon, ma'am. Ang simpleng sagot na iyon ay naglalaman ng lahat ng sakit na kanyang tiniis. Hindi, mariing sabi ni Celestina, umaagos na ang mga luha sa kanyang mga pisngi. Hindi pwedeng wala na lang. Hinusgahan kita. Pinahirapan kita. Samantalang ikaw pala ang T. Sa gitna ng kanilang madamdaming usapan, biglang tumunog ng malakas ang telepono ni Celestina. Si Victor. Ang kanyang pangalan sa screen ay tila isang insulto. Pinunasan niya ang kanyang mga luha at sinagot ito, ang kanyang boses ay magaspang. Ano na naman, Victor? Ngunit ang boses sa kabilang linya ay hindi ang malambing na boses ni Victor. Ito ay balisa, nanginginig at puno ng takot. Ina! Si Papa! Si Papa mo! Anong nangyari kay Papa? Sigaw ni Celestina. Ang kanyang puso ay biglang kumabog na tila gustong kumawala sa kanyang dibdib. Pumunta siya sa isa sa mga bodega natin sa may pantalan mag-isa. Mayroon daw siyang kailangang tingnan. At ngayon, hindi na siya matawagan. Ina, may tumawag sa akin ng mga gwardya doon. May gulo raw. May mga armadong lalaki. Biglang nanlamig ang buong katawan ni Celestina. Ang bodega sa pantalan. Ang iligal na armas. Si General Vargas. At ngayon, ang kanyang ama. Ina, kailangan mong umuwi, sigaw ni Victor sa telepono, ngunit ang mga salita niya ay tila nagmula na sa malayo. Nabitawan ni Celestina ang telepono. Napatingin siya kay Theo, ang kanyang mga mata ay nanlalaki sa takot. Nag-ugnay ang lahat. At ang kanyang ama ay nasa gitna nito. Ang mga salitang ti Papa mo ay umalingaw sa hangin. Walang sandaling pag-aatubili si Celestina. Ang kanyang takot ay biglang napalitan ng isang mapanganib na adrenaline. Mabilis siyang kumilos. Theo, kailangan nating pumunta doon, sigaw niya. Nakalimutan na niya ang tungkol sa paghingi ng tawad, ang tungkol sa mga hinala. Ngayon, ang tanging mahalaga ay ang kanyang ama. Kinuha niya ang kanyang telepono na nasa sahig, ang kanyang mga kamay ay nanginginig. Saang bodega, ma'am, tanong ni Theo, ang kanyang mukha ay seryoso at alerto, tila isang sundalo na handa ng makipaglaban. Sa pantalan. Ang isa sa mga lumang warehouse ng kumpanya. Nagmamadali silang lumabas ng silid. Nakita ni Theo ang pagpapanik sa mukha ni Celestina at alam niyang kailangan niya itong kalmahin. Hinawakan niya ang braso nito ng mahigpit ngunit marahan. Ma'am, kalma. Kailangan natin ng malinaw na isip, sabi ni Theo. Magmaneho ka. Mas mabilis tayo kung ikaw ang magmamaneho. Nakasakay sila sa kotse ni Celestina. Ang pagmamaneho niya ay magaspang, halos binabaybay niya ang kalsada sa sobrang bilis.
Sa buong biyahe, ang isipan ni Celestina ay umiikot sa mga salita ni Ginoong Castro. Ang iligal na armas. General Vargas. Nang makarating sila sa bodega, ang eksena ay tila mula sa isang aksyon na pelikula. Ang mga gwardiya ay nakadapa, ang mga pinto ng bodega ay nakabukas, at may mga basag na bintana. Bago pa man makababa si Celestina, pinigilan siya ni Theo. Ma'am, hintayin ninyo ako rito. Titingnan ko ang sitwasyon. Hindi. Sasama ako, mariing sabi ni Celestina. Nandoon ang papa ko. Napabuntong hininga si Theo. Alam niyang hindi niya mapipigilan ang babae. CJ. Pero sundin mo ang bawat utos ko. Dahan-dahan silang naglakad papasok sa bodega, ang mga paa ay maingat na inilalagay. Ang bodega ay malaki, madilim at puno ng mga kahon at kagamitan. Ang hangin ay mabigat. Mula sa likuran ng isang tumpok ng mga kahon, narinig nila ang mga boses. Sino ka lang ba? Ha? Magkano ang ibinigay sa iyo ng matandang iyon para bantayan siya? Ang boses ay pamilyar. Si Victor. Naramdaman ni Celestina ang kanyang dugo na kumukulo. Hindi lang ito isang simpleng hostage-taking. Ito ay may koneksyon sa trahedya sa militar ni Theo. Nakita nila si Victor, nakasuot ng itim na damit, may hawak na baril. Kaharap niya si Don Rafael, na nakatali sa isang silya, may busal ang bibig, ngunit buhay. Victor! Ano ito? Sigaw ni Celestina, nakalimutan ang pag-iingat. Nagulat si Victor sa kanilang pagdating. Celestina, paano kayo nakarating dito? Mga walang silbi, sigaw nito sa kanyang mga tauhan na nakatayo sa likuran niya. Hinarap ni Victor si Celestina, ang kanyang mukha ay puno ng matinding galit. Naisip ko na pupunta ka, ina. Pero hindi ko inaasahan na kasama mo ang aso kong ito. Tumingin ito kay Theo. Mukhang matagal na tayong hindi nagkakausap, Mateo. Hindi mo sinabi sa akin na magiging hadlang ka. Magkano ang gusto mo, Victor? Tanong ni Celestina, ang kanyang mga mata ay nanlilisik. Huwag mong saktan ang papa ko. Ang presyo, tumawa si Victor, isang tawang puno ng pang-uyam. 5 bilyon, ina. Para sa buhay ng iyong ama. At kung hindi ka mag-iisa, hindi tayo magtatagpo. 5 bilyon? Ikaw ay nagbibiro. Hindi, malamig na sabi ni Victor. Hindi ako nagbibiro. At bawal kang magdala ng pulis. Lumapit si Victor kay Don Rafael. Tinutukan niya ng baril ang kanyang ama. Papa, sigaw ni Celestina. Ngayon, pumili ka, ina. Ang buhay ng iyong ama o ang iyong katigasan ng ulo. Bibigyan kita ng 5 oras. Mag-iisa ka. Sa halip na matakot, naramdaman ni Celestina ang pagkagulat na napalitan ng matinding galit. Isang bagay ang malinaw. Si Victor ang utak sa likod ng lahat. Victor! Sigaw ni Theo, hinakbang ang paakyat. Huwag kang lalapit, sigaw ni Victor. Isang maling galaw at pupulutin mo sa lupa ang amo mo. Ngunit hindi sumunod si Theo. Tinitigan niya lang si Victor. Ang kanyang mga mata ay nagpapakita ng isang determinasyong hindi kayang basahin ni Celestina. Tumawa si Victor. Huwag kang mag-alala, Mateo. Hindi mo na kailangang mag-alala. Ang iyong amo ay makukuha ko na ang lahat. Ang kumpanya, ang pera, ang kapangyarihan. Victor! Sigaw ni Celestina. Sa wakas, tinawagan ni Theo ang mga pulis. Mabilis siyang kumilos, naghanda para sa labanan. Ngayon, sa harap ng tunay na kaaway, ang dating hinala ni Celestina ay napalitan ng isang buong pagtitiwala. Ang laro ay nagsimula na. Ang banta ni Victor ay tila isang malakas na sampal na gumising kay Celestina mula sa kanyang pagkatulala. Ang takot ay naroon pa rin, isang malamig na yelo sa kanyang mga ugat, ngunit ngayon, may kasama na itong nag-aapoy na galit. Tumingin siya kay Theo. Nakita niya sa mga mata nito ang isang kalmadong determinasyon na hindi niya pa nakikita dati. Sa sandaling iyon, alam niya ang kailangan niyang gawin. Bibigyan kita ng 5 bilyon, sabi ni Celestina, ang boses ay matatag, na ikinagulat maging ni Victor. Ngunit kailangan ko ng patunay na buhay at maayos ang papa. Isang mapanuyang ngiti ang sumilay sa labi ni Victor. Naglabas ito ng telepono at kinuna ng video si Don Rafael. Ipinadala niya ito kay Celestina. Ayan. Masaya ka na?
5 oras, ina. At mag-isa ka lang. Pagkatapos noon, mabilis na umalis si Victor at ang kanyang mga tauhan, dala si Don Rafael. Ang bodega ay muling bumalik sa nakabibinging katahimikan. Nang mawala na sila, napasandal si Celestina sa isang pader, ang kanyang mga tuhod ay nanghihina. Ngunit bago pa man siya bumagsak, sinalo siya ng mga bisig ni Theo. Kailangan nating kumilos, sabi ni Theo, ang kanyang boses ay isang angkla sa gitna ng unos na nararamdaman ni Celestina. Tatawag ako sa pulis. Hindi, mabilis na sabi ni Celestina. Sinabi niya kapag tumawag ako ng pulis di. Ma'am, mahinahong sabi ni Theo, hinawakan ang kanyang mga balikat para humarap sa kanya. Hindi natin ito kayang mag-isa. Si Victor ay desperado at mapanganib. Kailangan natin ng tulong. Ngunit hindi tayo tatawag sa ordinaryong paraan. May kilala ako. Isang taong mapagkakatiwalaan. May kinuha si Theo sa kanyang pitaka. Isang maliit at lumang papel na may numero. Tinawagan niya ito. Sino ito? Isang magaspang na boses ang sumagot. M.S. Castro, si Matthew De Leon po ito. Inirekomenda po kayo sa akin ni Guy. Hindi na mahalaga kung sino ang nagrekomenda. Ano ang kailangan mo? Mabilis na ipinaliwanag ni Theo ang sitwasyon. Ang pagdukot kay Don Rafael, ang banta ni Victor, at ang koneksyon kay General Vargas. Natahimik si M.S. Castro sa kabilang linya. Naiintindihan ko, sabi nito pagkatapos ng ilang sandali. Huwag kayong gagawa ng kahit ano. Huwag kayong makikipagkita kay Victor. Bigyan ninyo ako ng 1 oras. Pagkatapos ng tawag, bumaling si Theo kay Celestina. Ngayon, kailangan nating maghanda. Sa unang pagkakataon, lubos na ipinagkatiwala ni Celestina ang kanyang buhay at ang buhay ng kanyang ama kay Theo. Naniwala siya. Nagtiwala siya. Umalis sila sa bodega at nagtungo sa isang ligtas na lugar, ang maliit na bahay ni Mang Lito, na sinabihan na ni Theo na umalis muna pansamantala. Sa loob ng bahay, nagsimulang kumilos si Theo. Tila ibang tao ang nasa harapan ni Celestina. Ang tahimik na bodyguard ay nawala. Ang kaharap niya ngayon ay isang sundalo. Kailangan nating alamin kung saan nila dinala si Don Rafael, sabi ni Theo, naglalatag ng mapa ng Maynila sa mesa. Ang mga taong tulad ni Victor ay may mga lugar na pinupuntahan. Mga lugar na malayo sa mata ng publiko. Habang nag-iisip si Theo, kinuha ni Celestina ang kanyang laptop. Ang telepono ni Papa, mayroon itong tracker. Sinubukan ko kanina ngunit naka-off, ngunit ang kotse niya mayroon din. Mabilis nilang sinubaybayan ang lokasyon ng kotse ni Don Rafael. Huminto ito sa isang abandonadong warehouse complex sa labas ng lungsod. Isang lugar na kilala sa mga iligal na transaksyon. Ito na, sabi ni Theo. Pupunta tayo doon, sabi ni Celestina. Hindi, mariing sabi ni Theo. Masyadong mapanganib. Maghihintay tayo sa plano ni M.S. Castro. Ngunit paano kung saktan nila si Papa? Hindi nila gagawin iyon hanggat hindi pa nila nakukuha ang pera, paliwanag ni Theo. Si Don Rafael ang alas nila. Hindi nila iyon sasayangin. Habang naghihintay, tinuruan ni Theo si Celestina ng mga pangunahing kaalaman. Kapag nagsimula na ang gulo, ang unang gagawin mo ay humanap ng mapagtataguan, sabi niya, iginagalaw ang mga baso at plato sa mesa na parang mga tao sa isang labanan. Huwag kang tatakbo sa bukas na lugar. Palaging gumilid sa pader. Ipinakita niya kung paano hawakan ang sarili sa isang komprontasyon. Kung paano manatiling kalmado sa gitna ng putukan. Ang bawat salita niya ay malinaw at direkta. Ang kanyang presensya ay nagbibigay ng isang kakaibang kapanatagan kay Celestina. Sa gitna ng panganib, sa piling ng lalaking dati niyang kinasusuklaman, ngayon lang siya nakaramdam ng tunay na seguridad. Bago sila umalis upang makipagkita sa team ni M.S. Castro, hinawakan ni Theo ang nanginginig na mga kamay ni Celestina. Ang kanyang mga kamay na dati magaspang ay tila naging isang muog ng lakas. Tumingin siya ng diretso sa mga mata nito. Iuwi ko siya, sabi ni Theo, isang pangakong mas matibay pa kaysa sa anumang kontrata. Iuwi ko kayo. Pangako yan. Tumango si Celestina, isang luha ang pumatak mula sa kanyang mata. Ngunit hindi ito luha ng takot. Ito ay luha ng pasasalamat at ng isang bagong usbong na pagtitiwala. Dumating sila sa isang lugar malapit sa warehouse complex. Madilim na.
Isang itim na van ang naghihintay sa kanila. Mula roon, bumaba si Ginoong Castro, kasama ang ilang mga lalaking mukhang mga dating sundalo rin. Handa na ba kayo? Tanong ni Castro. Ngunit bago pa man sila makasagot, isang tawag ang pumasok sa telepono ni Celestina. Si Victor. Ina, naiinip na ako. Nasaan na ang pera? Kung wala ka rito sa loob ng 30 minuto, magsisimula na akong magbilang ng mga daliri ng ama mo. Biglang nagbago ang lahat. Wala na silang oras. Tumingin si Teo kay Celestina, pagkatapos ay kay Enif Castro. Ang plano ay kailangang gawin ngayon. Ang laban para sa buhay ni Don Rafael ay magsisimula na. Ang banta ni Victor ay tila isang hudyat ng baril na nagsimula ng isang karera laban sa oras. Kailangan nating pumasok ngayon, sabi ni Teo kay Ginoong Castro. Ang kanyang boses ay kalmado, ngunit may bigat ng pagkaapurahan. Mabilis na naglatag ng plano si Castro sa ibabaw ng hood ng van. May 3 pasukan. Sa harap, sa likod, at isang bintana sa itaas na bahagi sa silangan. Ang team ko ang papasok sa likod at sa itaas. Ikaw, De Leon, at si Ma'am Celestina ang dadaan sa harap. Kayo ang magsisilbing pain. Pain, gulat na tanong ni Celestina. Ma'am, sagot ni Castro, tinitingnan siya ng diretsyo. Kailangan nilang maniwala na nag-iisa kang dumating kasama ang pera, ayon sa usapan. Kailangan nating makuha ang kanilang atensyon habang pumapasok kami. Ikaw, De Leon, ang bahala sa kanya. Tumango si Teo. Masusunod. Binigyan ni Castro si Teo ng isang maliit na earpiece. Manatili tayong konektado. Kapag narinig mo ang hudyat ko, doon ka na kumilos. Ang hudyat ay nasaan na ang kape ko. Isang simpleng parirala na magsisimula ng isang malaking gulo. Dala ang isang malaking itim na bag na kunwari ipuno ng pera. Naglakad sina Teo at Celestina patungo sa pangunahing pasukan ng bodega. Bawat hakbang ay mabigat. Ang tanging liwanag ay mula sa buwan at sa ilang mga ilaw na gumagana pa sa complex. 2 armadong lalaki ang sumalubong sa kanila sa pinto. Mag-isa lang dapat siya, sabi ng isa, itinutok ang baril kay Teo. Bodyguard ko siya, mabilis na sagot ni Celestina, sinusubukang itago ang panginginig ng kanyang boses. Hindi ako aalis nang wala siya. Nag-alinlangan ang mga lalaki. Ngunit ang kanilang kasakiman sa perang dala ni Celestina ay mas nanaig. CJ. Pero huwag kang gagawa ng kahit anong kalokohan, sabi ng isa kay Teo, bago sila kapkapan para sa mga armas. Wala silang nahanap. Pumasok sila sa loob. Ang bodega ay malawak at halos walang laman, maliban sa ilang mga kalawanging bakal at mga lumang makinarya. Sa gitna, sa ilalim ng isang solong bumbilya na nakabitin, nakaupo si Don Rafael sa isang silya, nakatali pa rin. Sa tabi niya ay nakatayo si Victor, may ngiti ng tagumpay sa kanyang mga labi. Sa wakas, dumating din ang reyna, sabi ni Victor. Akala ko ay mas mahal mo ang pera kaysa sa iyong ama. Nasaan ang pera? Tanong nito, ang mga mata ay nakatutok sa bag na hawak ni Teo. Nasa iyo na ang pera, Victor. Pakawalan mo na ang papa, pakiusap ni Celestina. Tumawa si Victor. Hindi ganoon kadali, ina. Pagkatapos ng lahat ng ito, sa tingin mo ba ay hahayaan ko kayong umalis ng basta-basta? Habang nagsasalita si Victor, ang mga mata ni Teo ay abala sa pag-scan sa buong lugar. Binibilang niya ang mga tauhan ni Victor. 4 sa paligid nila. 2 sa itaas na pasilyo. 6 lahat. Kaya nilang tapusin ito. Inilapag ni Teo ang bag sa sahig at dahan-dahan itong sinipa palapit kay Victor. Habang abala ang mga tauhan nito sa pagtingin sa bag, si Teo ay bahagyang umatras, inilalagay ang sarili sa pagitan ni Celestina at ng mga kalaban. Dinampot ng isa sa mga tauhan ni Victor ang bag at binuksan ito. Ang laman ay mga bundle ng papel na pinatungan ng totoong pera sa ibabaw. Ano ito? Sigaw ng tauhan. Sa sandaling iyon, isang boses ang narinig ni Teo mula sa kanyang earpiece. Isang boses na kalmado. Nasaan na ang kape ko? Iyon na ang hudyat. Bago pa man makapag-react si Victor, kumilos na si Teo. Sa isang mabilis na galaw, sinunggaban niya ang pinakamalapit na tauhan, ginamit itong panangga, at inagaw ang baril nito. Kasabay noon, ang katahimikan ay binasag ng mga putok ng baril mula sa likuran at sa itaas na bahagi ng bodega. Ang team ni Castro ay nagsimula ng kumilos.
Nagsimula ang kaguluhan. Nagpaputok si Theo, hindi para pumatay, kundi para idisable ang mga kalaban. Tinamaan niya ang mga ito sa binti at sa braso. Don Rafael, sigaw ni Theo. Dapa. Agad na itinulak ni Victor ang silya ni Don Rafael, na naging dahilan ng pagbagsak nito sa sahig, bago ito nagtago sa likod ng isang malaking makina. Hinila ni Theo si Celestina at nagtago sila sa likod ng isang tumpok ng mga bakal na bariles. Ang mga bala ay nagliliparan sa ere. Dito ka lang. Huwag kang aalis, utos ni Theo kay Celestina. Mabilis na gumapang si Theo, papalapit sa kinaroroonan ni Don Rafael. Ang kanyang bawat galaw ay kalkulado, gamit ang mga anino at mga kublihan. Isa-isa niyang pinatumba ang mga natitirang tauhan ni Victor. Sa wakas, naabot niya si Don Rafael at mabilis na pinutol ang mga tali nito gamit ang isang kutsilyong nakatago sa kanyang bota. Ayos lang po kayo, Don. Anak. Salamat, sabi ni Don Rafael, hinihingal. Ngunit wala na si Victor. Nang matapos ang putukan at bumagsak na ang huling tauhan ni Victor, napagtanto nilang tumakas ito sa gitna ng gulo. Nasaan si Victor, sigaw ni Celestina mula sa kanyang pinagtataguan. Lumabas si Ginoong Castro mula sa dilim kasama ang kanyang mga tauhan. Nakatakas siya. Dumaan sa isang lagusan sa ilalim ng sahig. Mukhang planado na niya ang kanyang pagtakas. Nakatayo si Theo sa gitna ng bodega. Ang adrenaline ay unti-unti nang nawawala, napapalitan ng pagkadismaya. Natalo nila ang mga tauhan, nailigtas si Don Rafael, ngunit ang ahas ay nakawala. Ngunit bago pa man sila makapag-isip kung ano ang susunod na gagawin, isang boses ang pumuno sa buong bodega. Isang boses na nagmumula sa mga speaker na nakakabit sa mga pader. Isang boses na malamig, pamilyar at puno ng pagkasuklam. Magaling, Theo. Magaling. Tumingala silang lahat. Sa isang monitor na biglang bumukas sa itaas, lumitaw ang isang mukha. Hindi si Victor. Isang mukha na kilalang-kilala ni Celestina. Isang mukha na araw-araw niyang nakikita. Isang mukha na dapat ay nagbibigay sa kanya ng kapanatagan, ngunit ngayon ay nagdudulot ng sukdulang takot. Talagang napahanga mo ako. Ngunit hindi pa tapos ang laro, sabi ni Tita Corazon, isang masamang ngiti ang nakaguhit sa kanyang mga labi. At sa tabi niya sa screen, nakatutok ang isang baril sa ulo ng isang babaeng umiiyak. Si Victor na may hawak sa baril. Ngunit ang biktima. Ang galing-galing talaga ng pamangkin ko, sabi ni Tita Corazon. Ngayon, panoorin ninyo kung paano ko tatapusin ang sinimulan ko. At sa huling sandali, bago pa man makapag-react si Theo, isang putok ng baril ang umalinggaw, kasabay ng pagsigaw ni Celestina. Ang laban ay hindi pa tapos. Ito ay nagsisimula pa lamang. Ang mukha ni Tita Corazon sa screen ay tila isang demonyo na nagkatawang tao. Ang kanyang malumanay na ngiti ay napalitan ng isang mapanuyang pagtawa. Ang kanyang mapagmahal na mga mata ay nag-aapoy ngayon sa galit at tagumpay. Sorpresa, sabi nito, ang boses ay umaalinggaw sa buong bodega. Akala niyo ba si Victor lang ang kalaban ninyo? Ang kaawa-awang si Victor. Isa lamang siyang ambisyosong tuta na handang gawin ang lahat para sa isang patak ng pagmamahal na hinding-hindi ko naman ibibigay. Napatingin si Celestina sa screen, ang kanyang isip ay hindi maproseso ang kanyang nakikita. Ang kanyang Tita Corazon, ang kanyang pangalawang ina, ang taong laging nasa tabi niya ay ang halimaw sa likod ng lahat. Bakit? Iyon lang ang salitang lumabas sa bibig ni Celestina, isang tanong na puno ng sakit at pagtataksil. Bakit? Ulit ni Tita Corazon, tila nasisiyahan sa tanong. Dahil pagod na akong maging anino. Pagod na akong makita ang pamilya ninyo na nasa itaas habang ang pamilya ko ay nasa ilalim. Ang iyong ama, kinuha niya ang lahat mula sa aking asawa, ang kanyang sariling kapatid. Ang kumpanya, ang yaman, ang respeto. At kayo, mga palalong Sarmiento, ipinagpatuloy ninyo ang lahat ng iyon. Ang kanyang boses ay puno ng pait na naipon sa loob ng maraming taon. Ang ate mo, si Bella, masyado siyang matalino. Masyadong mapanghimasok. Natuklasan niya ang aming mga operasyon, ang paggamit namin sa kumpanya ninyo para sa aming sariling interes. Kaya kinailangan siyang patahimikin. Isang aksidente, sabi nila. Isang trahedya. Hindi. Iyon ay isang paglilinis.
Hayop ka, sigaw ni Don Rafael, sinusubukang tumayo ngunit pinigilan ni Teo. Ang kanyang mukha ay puno ng pighati at hindi makapaniwalang galit. Ako ang hayop, tumawa si Tita Corazon. Ikaw ang lumikha sa akin, Rafael. At ngayon, tatapusin ko na ito. Bumaling ito sa screen kay Victor. Gawin mo na. Sa monitor, nakita nilang lahat ang mukha ni Victor, puno ng pag-aalinlangan. Ngunit isang tingin mula kay Tita Corazon ay sapat na. Itinutok niyang muli ang baril. Huwag, sigaw ni Celestina. Isang putok ng baril ang umalinggaw. Ngunit hindi ang babaeng hostage ang tinamaan. Sa huling segundo, itinulak ng babae si Victor at ang bala ay tumama sa pader. Kasabay noon, ang screen ay biglang namatay. Nasaan sila? Sigaw ni Teo kay Ginoong Castro. Sinusubukan naming i-trace ang signal, pero nakascramble ito, sagot ni Castro. Ngunit may isang bagay na sinabi si Tita Corazon na nagbigay ng ideya kay Teo. Ang paggamit namin sa kumpanya ninyo. Ang opisina, sabay na sabi ni Teo at Celestina. Hindi sa pangunahing opisina, dagdag ni Teo. Masyadong halata iyon. Isang lugar na may access siya. Isang lugar na pamilyar sa kanya. Ang lumang opisina ng iyong tiyuhin ang asawa niya. Mabilis silang kumilos. Habang ang team ni Castro ay nanatili para asikasuhin ang mga sugatan at tumawag ng karagdagang tulong, sina Teo, Celestina, at Don Rafael ay sumakay sa kotse. Ang kanilang destinasyon, isang halos nakalimutan ng gusali sa isang lumang distrito ng Maynila. Pagdating nila, ang lugar ay tahimik. Ngunit alam nilang sa loob nito nagtatago ang ahas. Dito na kayo, sabi ni Teo kay Celestina at Don Rafael. Ako na ang papasok. Hindi kasama mo kami, mariing sabi ni Don Rafael. Pamilya ko ang nasa loob. Utang ko ito sa aking kapatid. Walang nagawa si Teo kundi pumayag. Sa huling pagkakataon, sila ay isang team, pinagbuklod ng isang layunin. Dahan-dahan silang pumasok. Ang opisina ay madilim at puno ng alikabok. Ngunit sa dulo ng pasilyo, may isang silid na mailiwanag. Nang marating nila ang pinto, narinig nila ang sigawan mula sa loob. Walang hiya ka, Victor. Pinalpak mo ang lahat, sigaw ni Tita Corazon. Hindi ko sinasadya. Nanlaban siya, sagot ni Victor. Dahan-dahang itinulak ni Teo ang pinto. Sa loob, nakita nila si Tita Corazon na nakatayo, hawak-hawak ang babaeng hostage kanina, ang kanyang sariling sekretarya. Si Victor naman ay nakatayo sa isang sulok, ang baril ay nanginginig sa kanyang kamay. Nang makita sila ni Tita Corazon, isang malademonyong ngiti ang muling lumitaw sa kanyang mukha. Ang buong pamilya Sarmiento. Isang maligayang muling pagkikita, sabi nito. Itinutok niya ang baril na hawak niya ngayon sa ulo ng kanyang sekretarya. Isang maling galaw at mamamatay siyang kasama ko. Corazon, tama na ito, pakiusap ni Don Rafael. Huwag mo nang idamay ang mga inosenteng tao. Walang inosente sa mundong ito, Rafael, sigaw niya. Lalo na kayo. Tumingin siya kay Celestina, ang kanyang mga mata ay puno ng matinding inggit. At ikaw? Palagi kang ang paborito. Ang maganda. Ang matalino. Ngayon, tingnan natin kung gaano ka katalino. Sa isang desperadong hakbang, itinulak niya ang sekretarya papunta kay Teo. Kasabay noon, nagpaputok siya ng baril patungo kay Celestina. Ina, sigaw ni Don Rafael. Ngunit mas mabilis si Teo. Itinulak niya si Celestina papalayo. Ang bala ay tumama sa kanyang balikat. Teo, sigaw ni Celestina, ang kanyang boses ay puno ng takot. Sa kabila ng sakit, bumangon si Teo. Kasabay noon, si Don Rafael, sa isang matapang na kilos na hindi inaasahan ng lahat, ay sinunggaban ang isang mabigat na paperweight mula sa isang mesa at ibinato ito ng buong lakas kay Tita Corazon. Tumama ito sa kamay ni Tita Corazon na naging dahilan ng pagkabitiw niya sa baril. Nakita ni Victor ang kanyang pagkakataon. Sa halip na tulungan si Tita Corazon, tumakbo ito patungo sa pinto para tumakas. Ngunit hinarangan siya ng mga pulis na kadarating lang, kasama si Ginoong Castro. Si Tita Corazon, na ngayong wala ng armas at wala ng kakampi, ay tila isang lobo na na-corner. Tumingin siya sa kanilang lahat. Ang kanyang mukha ay puno ng kabiguan at sukdulang galit. Hindi pa ako tapos, sigaw niya, sinusubukang sunggaban muli ang baril sa sahig. Ngunit huli na ang lahat.
dinakma siya ng mga pulis. Habang kinakabitan siya ng posas, nagtama ang kanilang mga mata ni Celestina. Walang pagsisisi. Tanging purong galit. Nang sa wakas ay natapos na ang lahat, nilapitan ni Celestina si Theo na nakasandal sa pader, hawak ang kanyang duguang balikat. Theo, ang sugat mo di. Tumingin si Theo sa kanya, isang maliit na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi sa kabila ng sakit. Sabi ko naman sa inyo, ma'am, sabi niya. Iuwi ko kayo. Sa sandaling iyon, sa gitna ng gulo at pagkakanulo, isang bagong kabanata ang nagsimula para sa kanila. Isang kabanata na binuo mula sa abo ng kanilang masakit na nakaraan. Makalipas ang 1 taon. Ang hangin sa hardin ng mansyon ng mga Sarmiento ay hindi na mabigat dala ng takot at pagdududa. Ngayon, ito ay puno ng tunog na matagal nang nawala, ang tawa ng isang bata. Kuya Theo, habulin mo ako. Ang sigaw ni Sofia ay malinaw at masaya. Tumatakbo siya sa damuhan, ang kanyang mga tirintas ay sumasabay sa kanyang bawat galaw. Hinahabol siya ni Mateo de Leon, hindi na ang anino na dating nagbabantay sa dilim, kundi isang kuya na tumatawa rin, na nagpapanggap na mabagal para lang maabutan siya ng maliliit na mga paa ng bata. Mula sa veranda, tahimik silang pinagmamasdan ni Celestina Sarmiento. Sa kanyang tabi ay nakaupo si Don Rafael, na may hawak na isang tasa ng tsaa, ang kanyang mukha ay payapa na, bagamat may mga bakas pa rin ng sakit na kanyang pinagdaanan. Isang munting ngiti ang sumilay sa labi ni Celestina. Ang tanawing ito, ang masayang si Sofia at ang mapagmahal na si Theo, ay ang kanyang naging panalangin sa loob ng 3 taon. Isang panalangin na hindi niya inaasahang tutuparin ang taong dati niyang hinusgahan. Lumapit si Theo sa kanya, buhat-buhat ang humahagigik na si Sofia. Ibinalot ng bata ang kanyang mga braso sa liig ni Theo. Ikaw ang taya, Kuya Theo. Mamaya na ulit, prinsesa. Magpahinga muna si Kuya, malambing na sabi ni Theo, at marahang ibinaba ang bata. Agad namang tumakbo si Sofia papunta sa kanyang lolo. Naupo si Theo sa tabi ni Celestina. Walang salitang namagitan sa kanila, ngunit hindi na nila kailangan iyon. Hinawakan ni Celestina ang magaspang na kamay ni Theo. Isang kamay na may mga kalyo dahil sa hirap at pakikipaglaban. Ngunit para sa kanya, ito ang pinakamatibay at pinakaligtas na kamay sa buong mundo. Dito, sa tahimik na paghahawak kamay na ito, naroon ang lahat ng kanilang pinagdaanan at ang lahat ng kanilang pinapangarap. Binasag ni Don Rafael ang kanilang katahimikan. Theo, anak, sabi nito, ang kanyang boses ay seryoso ngunit mabait. Tumingin si Theo sa matanda. Po, Don Rafael. Nais kong alukin ka ng isang bagay. Huminga ng malalim si Don Rafael. Nais kong ikaw na ang mamahala sa buong security division ng Sarmiento Corporation. Hindi bilang isang bodyguard, kundi bilang isang vice president. Natigilan si Theo. Maging si Celestina ay nagulat. Don Rafael, hindi ko po matatanggap iyan, magalang ngunit mabilis na tanggi ni Theo. Masyado po itong malaki. Ang utang na loob ko po sa inyo ay hindi ko dapat bayaran ng posisyon. Umiling si Don Rafael, isang ngiti ang gumuhit sa kanyang mga labi. Hindi ito bayad utang, Theo. Matagal ko nang binura ang salitang iyan sa pagitan natin. Ito ay isang alok base sa iyong kakayahan at pagkatao. Lumapit ito sa kanila. Ibinigay mo sa amin ang isang bagay na hindi kayang bilhin ng pera. Ibinalik mo ang tawa ng aking apo. Ibinalik mo ang kapayapaan sa aking anak. Iniligtas mo ang aking buhay. Kung may isang taong karapat-dapat mamuno at magbigay ng tunay na kahulugan sa salitang seguridad, ikaw iyon, Mateo de Leon. Hindi dahil sa utang, kundi dahil sa respeto. Tumingin si Theo kay Celestina. Ang kanyang mga mata ay nagtatanong. Hinigpitan ni Celestina ang hawak sa kanyang kamay at marahang tumango, isang tingin na puno ng pagmamahal at suporta ang kanyang isinukli. Ang tinging iyon ang nagsabing, karapat-dapat ka. Maniwala ka. Huminga ng malalim si Theo, ang bigat sa kanyang dibdib na dala ng maraming taon ng pagiging hindi karapat-dapat ay unti-unting nawawala. Kung ganoon po, sabi niya, ang kanyang boses ay matatag na. Isang malaking karangalan po na tanggapin ang inyong alok, Don Rafael. Ang ngiti sa mukha ni Don Rafael ay tila nagliwanag sa buong hardin. Kinagabihan, habang natutulog na ang lahat, magkasamang nakatayo sina Theo at Celestina sa balkonahe ng kanyang silid, nakatanaw sa mga bituin.
Ang sugat sa balikat ni Theo ay nag-iwan ng isang peklat, isang paalala ng kanilang laban. Ngunit hindi na ito masakit. Iniisip ko, bulong ni Celestina, isinandal ang kanyang ulo sa balikat ni Theo, na ang mga peklat pala ay hindi laging simbolo ng sakit. Kung ganoon, ano sila? Tanong ni Theo. Tumingin si Celestina sa kanya, ang kanyang mga mata ay kumikinang sa ilalim ng liwanag ng buwan. Sila ay simbolo na mas naging matatag ka sa kung anumang sumugat sa iyo. Hinawakan ni Theo ang kanyang baba at marahan siyang hinalikan. Isang halik na hindi napuno ng alinlangan o takot. Ito ay isang halik ng kapayapaan, ng pagtanggap, at ng isang pangako ng isang bagong bukang liwayway. Ang kanilang sariling bukang liwayway sa gitna ng hardin ng kanilang bagong buhay. Pinagmasdan nila ang tahimik na mansyon, ang mga ilaw na nakasindi ay tila mga bituin sa lupa. Isang pamilya na binuo, hindi lamang ng dugo, kundi ng sakripisyo, pagpapatawad, at isang pagtitiwalang mas matibay pa kaysa sa anumang pader. At dito nagtatapos ang kwento ni Mateo at Celestina, isang kwentong isinulat ng tadhana, sinubok ng pagdududa, at pinagtibay ng pag-ibig. Maraming salamat sa iyo, mahal naming tagapakinig, sa iyong paglalakbay kasama namin hanggang sa huling sandali. Bawat minuto ng iyong oras ay isang regalong lubos naming pinahahalagahan. Habang isinusulat ko ang kwentong ito, ang puso ko ay tila nakikipag-usap sa bawat tauhan. Naramdaman ko ang lamig ng selda ni Theo, ang bigat ng pader na itinayo ni Celestina sa kanyang puso, at ang init ng unang ngiti ni Sofia. Ngunit ang pinakamahirap na isulat ay ang eksena ng pagkakanulo, ang sandaling malaman mo na ang taong pinagkakatiwalaan mo ay siya palang maihawak na patalim sa iyong likuran. Sa mga sandaling iyon, ang pagsusulat ay hindi lamang pagtipa sa keyboard, kundi isang pakikipaglaban sa sarili kong emosyon. Ang istoryang ito ay hinabi mula sa mga sinulid ng katotohanan. Marahil hindi sa eksaktong mga pangyayari, ngunit sa damdamin, sa pakiramdam na mahusgahan, sa pagnanais na mapatawad, at sa paghahanap ng isang taong maniniwala sa iyo, kahit ang buong mundo ay tumalikod na. Bawat isa sa atin ay may daladalang peklat, mga kwento ng sakit na pilit nating itinatago. Ngunit ang aral ni Theo at Celestina ay isang paalala, na kahit sa pinakamadilim na gabi, may isang bituin ng pag-asa na laging nag-aabang. Na ang tunay na lakas ay hindi nasa pag-iwas sa sakit, kundi sa tapang na harapin ito. At ang pag-ibig, ang tunay na pag-ibig, ay hindi bulag. Ito ay may matang nakakakita sa kabila ng mga pagkakamali, at may bisig na handang yumakap sa mga basag na piraso ng ating pagkatao upang buuin itong muli. Ngayon, iiwan ko sa iyo ang isang tanong. Kung ikaw si Celestina, sa simula pa lang, bibigyan mo ba ng pagkakataon ang isang tulad ni Mateo? O hahayaan mo bang ang takot at pagdududa ang maging iyong gabay? Nais naming marinig ang iyong saloobin. Ibahagi mo sa amin ang iyong mga nararamdaman sa comment section sa ibaba. Ang iyong bawat salita ay mahalaga. At kung ang kwentong ito ay nakaantig sa iyong puso, mangyaring i-like ang video na ito at ibahagi sa iyong mga kaibigan at pamilya. Muli, mula sa kaibuturan ng aking puso, maraming salamat. Ang kwento ay isinulat ni Kwentong Puso.